Ito man yung pinaka-challenging na conference para sa inyo, pero sa dulo kayo pa rin nag-champion. Ano masasabi nyo? Yun nga, this conference, ang daming challenges talaga, ang daming yung mga injuries, ang daming internal problems. But ang maganda dito, nare-resolve namin right away kung ano yung naging problema namin. So, talagang itong championship, talagang collective effort ng talagang pinaghandaan talaga namin physically, mentally, lahat na. And ang sobrang pinapagpasalamat ko is type of operate yung mga players, kung ano yung game plan, most especially si Owa. Talagang trinabaho ni Owa kung ano yung magiging offensive system. And at the same time, itong siguro yung aggressive and rotor. Hindi lang sila. As in lahat ng mga players talaga nag-contribute para makuha yung championship. So, si Lord yung nagtrabaho sa amin sa Game 3. Yun nga, sabi, nabanggit ni Coach. Nakuha mo yung sistema, hindi nga pinagkatiwalaan ka. Kahit napaka-challenging, ano lang pakiramdam na nag-champion pa rin with Signal. Sobrang saya po na, syempre, nahihirapan din. Nga, nag-start nga kami ng season. Hindi ko rin alam kung sino yung mga spider ko. Kasi halos lahat may injury. So, buti na lang. And kilala ko naman sila na pagdating talaga ng semis and finals, iba yung Signal. Kaya, kung i-award man sa amin yung MVP na award, team yung MVP sa amin kasi nagpe-perform talaga. That's team, no? That's team. Steve, breakout conference with Signal, a finals MVP and a championship. What can you say? Before the conference started, I told Coach Dexter I wanted to strive for MVP. And it took a lot. It took a lot of tears, a lot of smiles, a lot of laughter, anger, all of that. And I'm just glad that at the end of the day, it all paid off. Yeah. Especially fighting with him. He's a lot sometimes. Hey Louie, nag-step up ka talaga ngayong Game 3. Ano bang naging mindset mo? Lalo na pinagkatiwalaan ka ni Coach ngayon. Finals na po. Yan naka-mindset naman ako. Naka-mindset naman talaga kayo per game, kaso lang may konting injury. So, finals, sinabi ko lang din na if ever man ay pasok ulit ako, magko-contribute ako, tsaka papakita ko kung ano yung kaya kong gawin sa ulit. Coach, yung first 2 games niyo with Chris Cross in the finals, 5-set, dikitan pareho, but this time sweep siya. In-expect niyo ba to or talagang ito yung pinag-trabahuan niyo for this game? Siguro for this game 3, mas naging disiplinado lang lahat. Yung talaga yun, mas naging disiplinado, mas naging specific, most especially in offense namin. Talagang last night I texted Owa, sabi ko, Owa, pag-aralan mo kung paano tayo mananalo sa Chris Cross. So binigay ko sa kanya, yun lang naman yan eh. Of course, meron kaming sistema, pero if I let him play kung paano siya maglaro at kung paano niya galawin talaga. Sabi niya sa akin last night, Coach, ano bang game plan natin? Ako ba maglalaro, mag-start pa ako bukas or 4-2 ako bukas? Sabi ko, no, ikaw. Ito yung mga tao mo, ito yung position sa pag-aralan mo. And yun naman yan eh. Talagang binigay lahat ni Owa. Sumunod sa sistema, talagang maganda yung pinakita niya. Maganda rin pinakita of course ng team. And siguro yun eh, yung disiplina, yung fire from the very start. Tapos every set talaga nag-pray kami na ibigay sa amin yung panalo kasi alam ng bawat isa na talagang pinaghirapan niya. Owa, siguro ikaw, paano mo lang tinitake yung ganong klaseng trust ni Coach? Especially in a game like this? Unang-una kasi kilala mo sa sarili ko na pag mga crucial moment talaga, alam mo kaya kong i-handle eh. So, nung tinanong ko si Coach Dix na ako yung gagamitin niya, pinag-aralan ko agad kagabi. Nagsulat pa ako sa notes ko, sa cellphone ko. Nilista ko kung paano ako atake. And then, binigyan ako ng confianza ni Coach Dix. Pero ako nasaya nga. Siguro Coach, how would you describe lang itong panalo na itong title niyo compared to sa first 2 na titles? Well, actually, noong 2023 Open Conference Champion kami. Yun yung mga player ko kung sino yung nasa Chris Cross. Okay? Then last year, 2024 Open Conference, totally revamped team. It's playing against the 2023 Open Conference Champion. So binigay sa amin yun ni Lloyd, we played with Brian.
And this 2024 sobrang special kasi talagang from elimination round, semifinals pa silang talo. Tapos nag-reinforce pa sila, pinalaro nila si Mark. So, yun nga, pagdating sa tao, medyo busy talaga kami. Pero ang magandahan talaga dito, nagtrabaho kami as one team. So, yun talaga yung solid na hindi siya individual, as in solid as a team. So, yun talaga yung nagpapanalo sa amin. Coach, yung last championship na senior A, sabi niyo gutom pa kayo for more. Nauna na ako pa yung isa. Gaano ka gutom pa rin ba yung team to succeed even further dito sa Spikers? Ang pinakamahirap talaga is to defend the title. Pag nandun ka na sa taas, mahirap talaga na, di ba, papasukan talaga ng complacency, di ba? Siguro, yung motivation na binibigay sa amin ng management, yung rewards na binibigay sa amin ng management, yung babalik kami kung ano talaga yung trabaho din namin every conference. Kung hindi kami huminto, hindi kami nagsasawa na kumuha lagi ng championship. Kasi yun yung kultura na meron kami. At alam namin kung gaano kasakit matalo. So, yun, siguro, of course, for the next conference, kukuhanin pa rin namin. For the players lang, paano nyo lang plano i-celebrate itong championship? Siyempre, pinahirapan ito. Wala nang celebration. Hindi dahil walang celebration na hindi bibigay sa amin ng celebration ng signal. On behalf of my team, kasi most of them, tatlo na to, they will practice right away in the national team. Actually, bukas may training na yung national team. So I will ask Coach Angelino to give them some rest, siguro 1 or 2 days or 3 days kung kaya, para hindi naman din sobrang bugbog pagdating ng training kasi we are now preparing for the ABC sa Japan, and Signal will represent the national team the Signal team, sila yung mag-represent for the ABC. Okay, but the players are not only from Signal kundi selection ng national team players. For the players, what are you looking forward in the ABC Champions League? I'm looking forward to playing the best of the best. We're playing the top team in China, top team in Japan, and it's just an opportunity to play against out of this world talent, and just want to show what we can do in the Philippines. Kayo, Louie, lalo na nag-aanda din tayo para sa World Championship. Gaano kalaking bagay ito? Experience and exposure din para sa amin na maglalaro din sa World. And syempre, kay Coach Angelino na makaselect talaga siya kung sino yung ilaline natin. Louie, sa parating na ABC with Alas? Siguro, sabi na nga, experience din. Tsaka, tibay natin siguro ang loob papunta sa mga international games. Tsaka, yun, experience na. Louie, nagsimula yung conference, may injury ka pa. Can you talk about yung process lang and gaano siya ka-worth it sa huli ngayon na nalo ulit kayo ng championship? Yan, sobrang hirap kasi pabalik-balik lang yung sakit. Minsan, papaisip lang na gusto magpahinga pero yun na. Kasi next year naman is napaka maintindihan. Alam niya naman na nararamdaman pa. Binibigyan naman ako na time na makapag-rest. Ayun yung kinuha kong para makabalik. Stevie didn't play much in the previous conference because of an injury. I guess, how does it feel to finally, redeem yourself and help the team win the championship this time? I mean, it always feels good to be healthy, just so I can provide whatever I can give to my team, which it could be on the bench or on the court. Just my energy, my presence, just trying to be as positive as I can be. Sometimes I get hard on myself, but it's great to be able to contribute and just be an overall good teammate and a player to the Signal management.